Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5456-5475. Kabanata 5456. Ang bituin ng progenitor ay nagmula sa isang pangunahing piraso ng site ng ninuno. Sa gayon, mausisa si James kung bakit ang mga sigils ng eroplano ng Endlos ay kulang sa mahiwagang primitive inscription ng mga size kapag ang site ng mga ninuno ay malinaw na sagana sa kanila. Paano ko malalaman? Nagkibit-balikat si Zeno, pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-scan sa paligid. Ang grupo ay nakarating sa isang dulo ng saklaw ng bundok, at sa likuran nila ay ang Pormasayon na kanilang dumaan. Kami ay nasa hangganan ng Pormasayon, at ang lugar na ito ay malamang na hindi nakatira. Malawak ang mundo ng bilangguan, at hindi mabilang na karera ang nabilanggo dito. Matapos ang mahabang panahon, sigurado ako na marami sa kanila ang nagsilang ng mga inapo. Ang lugar na ito ay dapat na medyo buhay na ngayon, sabi ni Zeno. Maglakad-lakad tayo at suriin ang tinatawag na mundo ng bilangguan. Dapat nating malaman ang tungkol sa lugar na ito, iminumungkahi ni James, pagkatapos ay humakbang pasulong. Bagaman ang saklaw ng bundok ay sa halip malawak, madali para sa kanila na dumaan. Di nagtagal, naglakad sila palabas ng bundok, at isang malaking lungsod ang pumasok sa kanilang pagtingin. Maraming mga espiritual na bundok ang bumangon mula sa lupa at nakatower sa kalangitan. Ang ilan sa kanila ay mukhang sa halip ay grand at parang mga imperyo. Sa matangkad na pader ng lungsod, ang mga sinaunang teksto ay hinukit Grimstead. Ang mga tao ay dumaloy tulad ng mga ilog, papasok at labas ng gate ng lungsod. Naramdaman ni James na ang kanilang mga ranggo ng paglilinang ay medyo mahina. Hindi pa nila pinapasok ang pinakamataas na ranggo, at ang karamihan ay nasa ranggo lamang ng Kylum Acme. Matapos ay scan ang mga ranggo ng paglilinang ng karamihan, sumimangot si James at sinabing, mahina sila. Akala ko ang mga tao ay nabilanggo sa mundo ng bilangguan ay napakalakas, at nakatagpo lamang kami ng mga powerhouse. Naisip ni Zeno at sinabi, marahil dahil wala pa tayo sa gitnang rehiyon ng mundo. Dapat itong maging isang hangganan ng lungsod. Pumunta tayo sa gitnang rehiyon. Tumango si James at sinabing, sige. Hayaan ang lungsod na ito at magtungo patungo sa gitnang rehiyon. Bigla, si Zeno ay naiintriga sa isang pag-uusap na narinig niya at huminto sa kanyang mga track. Narinig ko ang isang sinaunang hayop na lumitaw sa mundo ng Dunham Vale. Oh, talaga, saan nagmula ang balita? Mayroon akong malayong kamag-anak na isang alagad sa Avenir Academy. Ito ay balita ng direkta mula sa Avenir Academy. Tiningnan ni James si Zeno, na huminto, at nagtanong, ano ang mali? Hindi pa tayo maiiwan, sagot ni Zeno. Bakit hindi? Nagtataka rin si Thea. Tumungo muna tayo sa loob ng lungsod. Hindi ipinaliwanag ni Zeno ang kanyang sarili ngunit diretso na lumakad sa lungsod. Nagpalitan sina James at Thea ng nalilito na sulyap sa ilang sandali, pagkatapos ay sinundan siya sa lungsod. Una, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na isang tirahan sa itaas ng isang espiritual na bundok upang manatili. Sa rurok ng espiritual na bundok, hindi mabilang na independenteng mga gusali ang magagamit para sa upa. Matapos mag-ayos sa isang independenteng manor, tinanong ni James, bakit hindi pa tayo maiiwan? Ngumiti si Zeno at sumagot, narinig mo ba ang mga sinaunang hayop bago? Umiling-iling si James, lumingon kay Thea, at tinanong, mayroon ka? Umiling din si Thea, na ipinahayag na siya ay walang kabuluhan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5457. Ipinaliwanag ni Zeno, nabasa ko ang tungkol sa mga sinaunang hayop sa ilang mga lumang libro ng mga makalangit na lihim na pavilion. Nabalitaan na ang iba't ibang karera ng Dark World ay ipinanganak mula sa site ng mga ninuno.
Sinabi rin nito na ang aming iba't ibang mga primitive na inskripsyon ay nagmula din sa site ng mga ninuno. Ang lahat ng madilim na mundo ay nagmula sa site ng mga ninuno. Siyempre, kasama ang mga eroplano sa labas. Ang mga eroplano sa labas ay nahihiwalay mula sa madilim na mundo dahil ang site ng mga ninuno ay nasira. Ang enerhiya at batas ng langit ng mga ninuno ay nasira, na kalaunan ay bumubuo sa hindi mabilang na mga eroplano. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat eroplano ay may ibang landas ng Genesis. Ang mga landas ng Genesis na ito ay mga shards ng batas ng langit ng sinaunang site. Panipi. Sige, gupitin sa habol, walang pasensya na sinabi ni James. Nagpatuloy si Zeno, na nagsasabing, kapag ang site ng mga ninuno ay hindi pa rin buo, tuwing minsan, lilikha ito ng isang bagong lahi. Upang maging mas tumpak, makagawa ito ng mga primogenitor. Matapos ang ilang oras, ang mga primogenitor na ito ay magparami at sa kalaunan ay bumubuo ng isang lahi ng sarili nito. Ngayon lang, narinig ko ang ilang mga tao sa labas ng lungsod na nagsasabing ang isang sinaunang hayop ay lumitaw sa mundo ng Dunham Vale. Ang mga sinaunang hayop ay ang mga primogenitors ng isang bagong lahi. Gayunpaman, isang mahabang panahon ang nakalipas, ang mga makapangyarihang karera ng madilim na mundo ay may target ang mga sinaunang hayop na ito at makuha ang mga ito. Kung ang mga sinaunang hayop ay malakas, sanayin nila ang mga ito sa mga hayop na tagapag-alaga. Panipi. Sa wakas ay naintindihan ni James kung bakit gumawa si Zeno ng isang biglaang pagbabago ng mga plano. Nagtanong siya, akala ko ang site ng mga ninuno ay nawasak at walang halaga. Paano posible na ipanganak ang isang hayop na hayop? Sumagot si Zeno, paano ko malalaman? Maghintay kayong dalawa dito. Lalabas ako upang mangalap ng karagdagang impormasyon. Pagkatapos magsalita, tumayo si Zeno at umalis sa manor. Si James at Thea ay naiwan na dumbfounded sa sala. Tahimik silang tumingin sa isa't isa. Bigla, naramdaman ni Thea na medyo nahihiya, at ang kanyang mukha ay nag-flush. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagbulong, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Nag-shock si James at sinabing, gusto kong makita kung gaano kahusay ang iyong nakakalusot na katawan. Narinig ko ang iyong katawan ay tulad ng isang sisidlan at maaaring mapaunlakan ang lahat ng uri ng enerhiya. Kung gumugugol ako ng oras sa iyo, pagkatapos ay makukuha ko ang enerhiya sa iyong katawan at pagbutihin ang aking ranggo ng paglilinang. Pagkatapos magsalita, inabot ni James at hinayla si Thea sa kanyang mga bisig. Sumandal siya sa kanya, at halos hawakan ang kanilang mga mukha. Pumasok tayo sa loob ng silid. Huwag kalimutan na mag-set up ng isang pormasayon. Binalot ni Thea ang leeg ni James at snuggled malapit sa kanya. Itinaas siya ni James at pumasok sa silid. Pagkatapos, mabilis siyang nag-set up ng isang pagbuo ng paghihiwalay para sa ilang privacy. Ang dalawa ay nakagambala sa bawat isa sa mahabang panahon sa kanilang kama. Habang ang pagiging matalik, ang kapangyarihan ni James ay patuloy na lumalakas. Ang kanyang bilis ng pagpapabuti ay mas mabilis kaysa sa kung kailan niya nilinang ang kanyang sarili. Matapos masiyahan ang kanilang mga hangarin, pumasok si James sa banal na ranggo ng Celestial. Si Thea ay kumapit sa kama, napagod. Siya ay kusang inalok ang kanyang mga taon ng pagsisikap kay James upang siya ay mapagbuti. Samantala, siya ay ganap na pinatuyo ng enerhiya. Paano hindi ko napagtanto na napakaganda mo? Tanong ni James habang yakapin ang katawan ni Thea. Mahina ang sagot ni Thea, ang mga tenebrous na katawan ay natatangi. Maaari itong sumipsip ng lahat ng mga uri ng enerhiya upang mapagbuti ang ranggo at lakas ng paglilinang ng isa. Sa lahat ng iba't ibang mga pangangatawan sa buong kasaysayan ng Dark World, ang isang nakakagulat na katawan ay ang pinaka-epektibo sa pagpapabuti ng paglilinang ng isang tao. Gayunpaman, ang mga epekto nito ay hindi maaaring ganap na mailabas kung ang ranggo ng paglilinang ng isang tao ay masyadong mahina. Sa ranggo ng aking paglilinang, ang mga epekto ay napakaliit. Gayunpaman, sa sandaling mapabuti ang aking ranggo sa paglilinang, makikinabang ka ng malaki sa tuwing nagmamahal tayo. Panipi. Ang dalawang cuddled mahigpit sa kama, tinatamasa ang kumpanya ng bawat isa. Sinakop ni James si Thea ng kanyang enerhiya. Sa kabutihang palad, ang kanyang mahiwagang pangangatawan ay automatikong sumisipsip ng enerhiya mula sa kanyang paligid at muling lagyan ng lakas ang kanyang lakas.
Hindi rin niya kailangang linangin upang mabawi. Di nagtagal, nakuha ni Thea ang ilang lakas. Tila hindi na ako makakapaglinang sa hinaharap. Patuloy akong mapapabuti hanggat kasama kita. Ginugustuhan ni James ang mga suso ni Thea at chuckled. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5458. Ang T ay mayroong isang natitirang figure. Sa kanyang ranggo ng paglilinang, posible para sa kanya na ayusin ang kanyang hitsura, kasama na ang mga curves ng kanyang katawan. Si James ay perpektong nasiyahan sa kanyang kasalukuyang figure. Matapos ang paggastos ng sapat na oras ng magkasama, gumulong si James mula sa kama at umalis sa silid. Inunat niya ang kanyang katawan at na-refresh ng malakas na kapangyarihan na nakuha niya matapos mapabuti ang kanyang ranggo ng paglilinang. Naglakad palabas ng silid si Thea matapos mabawi ang kanyang lakas upang sumali sa kanya at sinabing, kahit na ang aking nakakalungkot na katawan ay madaling gamitin, hindi sa palagay ko dapat kang umasa upang mapagbuti ang iyong ranggo ng paglilinang ng madalas. Dapat mong linangin at pagbutihin ang paraan ng lumang paaralan. Alam ko, si James chuckled. Sa sandaling iyon, bumalik si Zeno sa manor. Ha! Agad na napansin ni Zeno ang ranggo ng paglilinang ni James at nagulat na nagulat. Ilang araw na lang akong nawala, ngunit nakagawa ka na ng isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, agad siyang napagtanto matapos maramdaman na halos maubos ang enerhiya ni Thea. Siya chuckled at sinabi, ang pagkakaroon ng isang kapareha sa isang tenebrous body sigurado ay mahusay. Siguradong karapat-dapat na tinawag na pinakamahusay na pangangatawan. Nais ko ring subukan. Nawala. Ibinagsak ni James ang kanyang paa kay Zeno. Si Zeno ay kumatok at bumagsak sa lupa. Kaagad pagkatapos, siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Seryoso. Nagbibiro lang ako. Mayroon kang masamang pag-uugali. Hindi ka maaaring magbiro. Lumakad si Zeno na may hindi nasisiyahan na ekspresyon. Biro ang lahat ng gusto mo. Ngunit ang Thea ay hindi dapat maging bahagi nito. Sinulyapan siya ni James. Pagkaraan ng ilang sandali, binago niya ang paksa at tinanong, kaya, nakakuha ka ba ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon? Ang pag-uugali ni Zeno ay lumipat, at seryosong sumagot siya, oo. Ang isang sinaunang hayop ay talagang nasa mundo ng Dunhamvale. Gayunpaman, ang lugar ay napapalibutan na ng mga powerhouse mula sa Avenir Academy. Hindi magiging madali para sa atin na lumapit. Ano ang pinagmulan ng Avenir Academy? Tanong ni Thea. Umupo si Zeno, pinunasan ang dugo mula sa kanyang mga labi, at sumagot, tinanong ko sa paligid at narinig ko ang Avenir Academy ay isang pangunahing puwersa na nilikha ng ilang mga powerhouse. Ito ay isa sa pinakamalakas na puwersa sa mundo ng bilangguan. Ang Avenir Academy ay medyo malakas, ngunit sa palagay ko mayroon pa rin tayong pagkakataon na makuha ang sinaunang hayop. Panipi. Ang pagsilang ng isang sinaunang hayop ay nangangahulugan na nabuo ang mga bagong primitive na inscription. Ito ay isang magandang pagkakataon na hindi natin dapat makaligtaan. Panipi. Ang mga mata ni Zeno ay puno ng pagnanasa habang siya ay nagsalita. Sumimangot si James at sinabing, hindi mo ba sinabi ng mga powerhouse mula sa Avenir Academy na nakapaligid sa mundo ng Dunhamvale? Paano tayo papasok? Hehe, chuckled ni Zeno at sinabi, narinig ko ang isang malaking kaganapan ng mundo ng bilangguan ay gaganapin ngayon. Anong uri ng kaganapan ito? Ipinaliwanag ni Zeno, ito ang Grand Tournament ng mundo ng bilangguan. Karamihan sa mga powerhouse ng Avenir Academy ay dapat na lumahok sa paligsahan. Sa gayon, ipinapalagay ko na ang mga gwardya na ipinadala ng Avenir Academy upang panoorin ang Dunhamvale World ay hindi malakas. Karamihan marahil ay nasa maagang yugto lamang ng Holy Celestial Rank. Panipi. Sinabi ni James, kahit na sila ay nasa maagang yugto lamang ng Holy Celestial Rank, wala tayong pagkakataon. Ako lamang ang nasa maagang yugto ng ranggo ng Celestial. Kahit na ang mga powerhouse sa Holy Celestial Rank ay hindi ako papatayin, hindi ko rin maibabalik ang mga ito. Kailangan lang nating lumikha ng isang plano. Si Zeno ay ayaw sumuko. Ito ay hindi malamang na sila ay madapa sa isang sinaunang hayop at bagong-bagong primitive na mga inscription muli. Sa makatuwid, tumanggi siyang hayaan ang pagkakataon na dumaan lamang sa kanila. Sinimulan ni James na pag-aralan ang kanyang lakas at pagkakataong manalo.
Siya ay nasa maagang yugto lamang ng Great Celestial Rank. Gayunpaman, nagkaroon siya ng Suprema's Sword at ang Tempestency Comprehend Art. Posible pa rin para sa kanya na talunin ang isang ordinaryong kalaban sa maagang yugto ng Holy Celestial Rango maliban kung nakatagpo siya ng isang pambihirang powerhouse tulad ni Yui. Kahit na siya ay may 10 beses na ang lakas na ginawa niya ngayon, na nanalo laban sa tulad ng isang kakilakilabot na powerhouse tulad ni Yui ay imposible. Matapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni James, sige. Bigyan natin ito ng shot. Si James ay medyo naiintriga din ng mga sinaunang hayop at primitive na mga inscription. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5459. Ang bigla ay nakipag-ugnay, na nagsasabing, Honey, ang ranggo ng aking paglilinang ay talagang mababa, at hindi ako magiging tulong kung sasama ako sa iyo. Maghihintay lang ako rito. Kung hindi gumana ang mga bagay, bumalik ka lang. Sigurado akong magkakaroon ng mas mahusay na pagkakataon sa hinaharap. Tumango si James, pinagsama ang kanyang mga daliri sa kanya, at sinabi, alam ko. Huwag kang mag-alala. Hintayin mo ako dito. Ipinangako ko na babalik ako sa isang piraso. Panipi. Shish, gupitan ito. Naisip mo na ba ang tungkol sa mahirap na damdamin ng monghe na ito habang bukas sa iyong pampublikong pagpapakita ng pagmamahal? Parin, magtungo tayo sa mundo ng Dunham Vale upang suriin ang sitwasyon, walang pasensya na sinabi ni Zeno. Hindi pinansin ni James ang mga reklamo ni Zeno at ginawang palm ang pagbid sa Thea. Matapos ang isang mahabang pagdrag, sa wakas ay nakibahagi siya sa kanya at umalis. Agad na nagpunta si Thea sa likuran ng manor, nakaupo sa isang posisyon ng lotus, at nagsimulang magtanim. Ang nakapalibot na enerhiya na espiritual na Empyrean ay agad na naakit sa kanya. Maraming mga fragment na mga say na naglalaman ng malakas na enerhiya ay mabilis din na natipon. Matapos umalis sa eroplano ng Endlos, hindi sinimulan ni Thea. Ngayon na sa wakas ay nakatuon siya sa paglilinang, natanto niya kung gaano kalakas ang kanyang nakakalusot na katawan. Hindi mabilang na inskripsyon ng mga natipon mula sa kalapit na mga lugar at na-hover sa itaas ng espiritual na bundok kung saan nilinang ang Thea. Pinagsama ang inskripsyon ng inskripsyon at nabuo ang isang inskripsyon ng tatak. Ang paningin ay nakakuha ng maraming pansin mula sa kalapit na mga buhay na nilalang. Ano iyon? Mukhang kamangha-manghang. Ito ay sapat na kahanga-hanga para sa isang pakiramdam ng mga primitive na inskripsyon sa kapaligiran. Gayunpaman, ang isang tao ay talagang nag-aakma sa kanila sa isang bagong inskripsyon. Kung sino man ito, dapat siyang maging isang kakilakilabot na powerhouse. Panipi. Ang paningin sa itaas ng espiritual na bundok ay nakakaakit ng maraming pansin. Sa sandaling iyon, ang isang matandang lalaki ay dumaan sa lugar at agad na nabighani sa mahiwagang eksena. Subconsciously huminto siya sa kanyang mga track at tinitigan ang direksyon ng espiritual na bundok. Nabigla siya na kahit na ang ranggo ng paglilinang ni Thea ay medyo mababa, mayroon siyang isang bihirang katawan. Tumawa siya at nagalak, kung makakaya ko siya, babangon ako upang maging pinakamahusay sa mundo ng bilangguan. Maging ang Avenir Academy, Divine Palace, at Eminence Academy ay kailangang yumuko sa harap ko. Panipi. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nakatitig sa espiritual na bundok kung saan si Thea ay may mga sakam na mata. Siya ay isang powerhouse sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Ang mga powerhouse ng mundo ay lumahok sa kanilang Grand Tournament. Gayunpaman, nakaramdam siya ng hindi kumpiyansa at pinigilan na lumahok sa paligsahan. Matapos malaman na ang isang sinaunang hayop ay lumitaw sa mundo ng Dunham Vale, pinlano niyang makuha ito bago ang mga powerhouse na lumahok sa paligsahan ay dumating pagkatapos ng kaganapan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, siya ay natitisod sa isang tao na may isang nakakagulat na katawan habang dumadaan sa lugar. Bagaman siya ay nasa pinakamataas na ranggo, magiging kapaki-pakinabang siya sa sandaling mapabuti niya. Ang katawan ng lalaki ay sumabog at lumitaw sa espiritual na bundok. Sino ang nandyan? Agad na tumigil si Thea sa paglilinang matapos na madama ang isang tao sa malapit. Bago siya magreaksyon, isang malakas na puwersa ang nakapaloob sa kanya, hindi nag-iingat at maiwasan ang paggamit ng anumang kapangyarihan. Ano ang kagandahan? Mayroon akong hindi mabilang na mga kababaihan,
ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na napakaganda tulad mo. Ang langit ay dapat na alagaan ako. Sumama ka sa akin sa Mount Grinch. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay casual na kumalas sa kanyang kamay, at isa pang malakas na puwersa na nakabalot sa paligid, na pinalayo siya mula sa espiritual na bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5460. Men, sina James at Zeno ay patungo sa mundo ng Dunham Vale. Hindi alam na si Thea ay inagaw ng isang powerhouse sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Sa sandaling iyon, sina James at Zeno ay malapit na sa mundo ng Dunham Vale. Ang mundo ng Dunham Vale ay matatagpuan sa hangganan ng mundo ng bilangguan. Malawak ang saklaw ng bundok, at walang katapusan sa paningin. Ang Avenir Academy ay nasil na sa lugar, at walang pinapayagan na lumapit. Sa sandaling dumating sina James at Zeno sa mundo ng Dunham Vale, naramdaman nila ang pagkakaroon ng isang powerhouse sa Holy Celestial Rank. Sumimangot si James at sinabing, ito ay mahirap. Maaari kong maramdaman ang isang powerhouse sa Holy Celestial Rank sa saklaw ng bundok na nauna sa amin. Bukod dito, marami pa sa Holy Celestial Rank na gumagala sa paligid ng lugar. Kahit na ang Grand Tournament ng mundo ng bilangguan ay nangyayari ngayon, mayroon pa ring napakaraming malakas na magsasaka dito. Sigurado ako na maraming mga powerhouse na hindi lumahok sa paligsahan ay lalabas sa lalong madaling panahon matapos ang balita na maabot ang mga ito. Panipi. Nag-isip din si Zeno. Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Kahit na ang mundo ng bilangguan ay malawak, mas maliit pa rin ito kaysa sa labas ng eroplano. Bagaman sinasadya ng Avenir Academy ang balita mula sa pagkalat, sa kalaunan ay lalabas ito ng mas maaga o huli. Dahil narinig na nila ang tungkol dito, ang balita ay nagpapalipat-lipat na. Ang iba pang mga powerhouse ay dapat na nakuha na rin ang balita. Malalim sa loob ng saklaw ng bundok, mayroong isang palasyo na nasa itaas ng isa sa mga espiritual na bundok. Isang taong may edad na ang nakaupo sa loob ng pangunahing bulwagan ng palasyo at sinabi na nag-aalala, marami pang mga powerhouse ang nagtitipon sa malapit. Natatakot ako na ang pagbuo ay hindi magagawang mapalayo. Kung ang isang powerhouse ay sumisira sa pagbuo, mawawalan tayo ng kalamangan. Sa pamamagitan ng paraan, naabot na ba ang aming tawag para sa mga pagpapalakas sa Avenir Academy? Kailan sila magpapadala ng mas maraming mga powerhouse? Panipi. Oo, natanggap nila ang aming tawag. Gayunpaman, ang lahat ng aming mga powerhouse sa Holy Celestial Rango ay naiwan kasama ang punong guro sa Eminence Academy. Imposibleng umalis sila ngayon. Ang magagamit na mga miyembro ay kasalukuyang naglalakad upang suportahan kami. Gayunpaman, sila ay nasa Martial Celestial Rango lamang. Inutusan kami ng punong guro na hawakan hanggang sa matapos ang paligsahan, kahit anong kinakailangan. Panipi. Ang pangalan ng taong nasa gitnang may edad na namamahala sa pagbabantay sa mundo ng Dunham Vale ay si Q Diagod. Siya ay isang elder ng Avenir Academy at isang powerhouse sa rurok ng maagang yugto ng Holy Celestial Rank, malapit na sa pag-abot sa gitnang yugto. Ang unang tao na natuklasan ang sinaunang hayop ay alagad ni Kyod. Matapos mabigyan ng kaalaman si Kyod, agad siyang sumugod. Kapag nakumpirma niya na ang isang sinaunang hayop ay nasa loob ng mundo ng Dunham Vale, iniulat niya ito sa Avenir Academy. Sa di kalayuan, umupo sina James at Zeno, na nakasandal sa isang malaking bato. Sinabi ni James, dati ka na ang langit na lihim ng Pavilion's Rune Arts Grandmaster, di ba? Dapat kang maging malalim sa Rune Art at Formations. Kahit na wala kang lakas ng iyong nakaraang buhay, mayroon ka pa ring mga alaala. Hindi ka ba makapag-set up ng isang formasayon upang matrap ang mga ito? Pagkatapos, maaari nating hanapin ang sinaunang hayop, makuha ito, at makatakas. Panipi. Oo naman mayroon akong mga alaala, ngunit maraming malalim na mga inscription ng formasayon na hindi ko magagamit ngayon. Ano ang paggamit ng pagkakaroon ng kaalaman kung wala akong lakas upang magamit ito? Walang magawa si Zeno. Tumingin si James sa kanya at tinanong, kung gayon ano ang dapat nating gawin? Panipi. Lumingon si Zeno kay James at sumagot, paano ko malalaman? Hindi mo ba itinatag ang Supremacy M? Ikaw ay isang medyo kahanga-hangang tao sa iyong sarili. Dapat kang gumawa ng isang bagay, di ba?
Umiling-iling si James at sinabing, kung kaya ko, hindi kita tatanungin. Ang dalawa sa kanila ay bumagsak laban sa malaking bato. Bigla, tiningnan ni James ang malayo at sinabi na nakasimangot, ang isa pang powerhouse ay dumating. Ang isang ito ay nasa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Parami ng parami ang mga powerhouse ay lumilitaw. Sinabi ni Zeno, kung wala tayong magagawa, dapat muna tayong umatras. Hindi tayo dapat mapigilan upang magkaroon ng sinaunang hayop at ang mga primitive na inscription. Panipi. Si Zeno ay nagsimulang mawalan ng pag-asa matapos na madama ang pagtaas ng bilang ng mga powerhouse sa lugar. Boom! Isang malakas na shockwave ang bumagsak sa hangin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5461. Isang powerhouse sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank ay sumalakay sa pagbuo ng Avenir Academy. Nakakatakot ang kanyang mga kapangyarihan. Kahit na ang walang bisa ng sight ng mga ninuno ay hindi maiiwasan, ang kanyang mga kapangyarihan ay pinamamahalaang upang maging sanhi ng mga bitek. Ang pinsala ay kumalat tulad ng isang web spider at nabuo ang isang nakakatakot na paningin. Ang lugar na ito ay isang sangay ng Avenir Academy. Magmadali at umalis. Isang tinig ang nagmula sa malalim sa loob ng saklaw ng bundok. Ang babala ay nagmula sa Kyud. Sinadya niyang binanggit ang Avenir Academy, na umaasa na takutin ang powerhouse na sumalakay sa pagbuo. Plano niyang bumili ng mas maraming oras hanggat maaari upang ang kanilang mas malakas na mga miyembro ay maaaring magmadali. Ang sinaunang hayop ay umuunlad pa rin. Kaya, ang mga bagong primitive na inscription ay hindi ganap na nabuo. Kung hindi man, hindi na kailangang mag-set up ng isang forma science secured upang may block ang iba pang mga powerhouse. Naiwan lang siya kasama ang sinaunang hayop at ang mga primitive na inscription. Sa kasamaang palad, ang umaatake na powerhouse ay medyo mayabang. Hindi siya nagpakita ng takot kahit na maaaring gumawa siya ng isang kaaway sa labas ng Avenir Academy. Inatake niya ang pagbuo ng walang tigil, sinusubukan na masira sa lakas ng loob. Unti-unting, ang pagbuo ay nagsimulang hamina. Bigla, isang boses ang lumusot sa lugar. Sinusubukan ba ng Avenir Academy na sakupin ang mga sinaunang hayop at primitive na mga inscription para sa kanilang sarili? Ang pagtatangka na pukawin ang galit ng iba pang mga powerhouse ay nagtagumpay. Kaagad pagkatapos, ang isa pang powerhouse sa Holy Celestial Rango ay tumama sa pagbuo. Paano sila? Sino mang makakakuha nito ay dapat na maging kapalaran. Ang isa pang powerhouse ay nagpahayag ng kanyang sarili at sinalakay din ang pagbuo. Ang mukha ni Zeno ay naiilawan ng kagalakan, at sinabi niya, ito ay talagang magulong. Kapag nangyari iyon, magkakaroon tayo ng pagkakataon. Kung lumaban sila, magiging pabor ito sa atin. Ang mas matindi, mas mabuti. Tanging magkakaroon tayo ng pagkakataon, sumang-ayon si James. Natuwa rin siya, umaasa ang mga powerhouse na dumating para sa sinaunang hayop at primitive na mga inscription ay lalaban. Ang pormasayon na itinakda ng Avenir Academy ay dahan-daang nagpakita ng mga palatandaan ng pagkabagabag habang mas maraming mga powerhouse ang kumilos. Bigla, isang kakaibang paningin ang lumitaw sa kailaliman ng saklaw ng bundok. Ang isang lilang ilaw na naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan at mga prinsipyo ng langit at lupa ay lumubog sa kalangitan. May sumigaw na excited, ang mga primitive na inscription ay halos kumpleto na. Panipi. Boom! Ang pagbuo ay nasira sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng maraming mga powerhouse. Matapos nilang mapupuksa ang sagabal, agad silang sinisingil sa saklaw ng bundok. Bumantong hininga si Kyud at sinabing walang magawa, sa huli, hindi namin mapigilan hanggang sa dumating ang aming mga powerhouse. Matapos masira ang pagbuo, hindi nag-aaksaya si Kyud ng oras sa pag-ungol dito. Mabilis siyang sumugod sa kailaliman ng saklaw ng bundok, umaasa na magkakaroon siya ng pagkakataon na makuha ang sinaunang hayop at ang mga primitive na inscription. Tumigil ka doon. Ang isang boses na domineering ay nagmula sa kailaliman ng saklaw ng bundok. Kaagad pagkatapos, isang matatag na kapangyarihan ang sumisid sa lugar. Sa ilalim ng pagdurog na presyon, ang mga powerhouse sa lugar ay pinilit na tumigil sa kanilang mga track. Nagmadali din sina James at Zeno sa saklaw ng bundok matapos masira ang pormasayon.
Nararamdaman ang kakilakilabot na kapangyarihan, sinabi ni James na nagulat, napakalakas ng LLT. Ang kapangyarihang ito ay kabilang sa isang tao sa ranggo ng Quasi-Bliss. Sumimangot si Zeno at sinabing, natatakot ako na ito ay isang tao sa ranggo ng Quasi-Bliss. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5462. Ang ranggo ng Quasi-Bliss ay tulad ng isang alamat kay James dahil nakita lamang niya si Cairo, na mayroong hindi matatag na base ng paglilinang. Gayunpaman, ginamit ni Zeno na maghatid ng nakaraan na sarili ni Zariah, si Theron, na isang powerhouse sa ranggo ng Quasi-Bliss. Pamilyar siya sa aura ni Theron. Kaya, masasabi niya ang powerhouse na lumitaw ay mas malakas kaysa kay Theron sa kanyang rurok. Sumimangot si James at tinanong, ano ang nangyayari? Paano dumating mayroong isang kakilakilabot na aura dito? Umiling-iling si Zeno, hindi masagot ang tanong. Maaari ba itong maging isang powerhouse sa ranggo ng Quasi-Bliss ay nabilanggo dito? May mga talaan ng mga lokasyon kung saan nakalock ang mga powerhouse. Bakit wala tungkol sa gayong powerhouse na nakalock dito? Dapat itong isa sa 5 mahusay na commander. Ang mga powerhouse na Samire sa saklaw ng bundok ay natakot. Bagaman ang mga sinaunang hayop at primitive na mga inskripsyon ay mahusay na kayamanan, hindi ko pinahahalagahan ang aking kapayapaan na nabalisa. Isang malabong tinig ay nagmula sa kailaliman ng saklaw ng bundok. Kaagad pagkatapos, ang mga panginginig ay kumalat sa buong saklaw ng bundok. Ang ilang mga bundok ay gumuho, at ang lupa ay biglang naghiwalay. Di nagtagal, isang higanteng lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Ang kanyang mga paa ay nakatali sa pamamagitan ng mga tanikala na gawa sa mahiwagang inskripsyon. Ang higanteng tumaas mula sa lupa, na naghahadjas ng isang anino sa saklaw ng bundok. Unti-unti, nagsimula siyang umikot at tumigil nang siya ay naging laki ng isang ordinaryong tao. Umupo siya sa isang posisyon ng lotus sa basurahan. Bagaman nawala ang kanyang mga shackles, hindi niya iniwan ang lugar na lumitaw siya. Malinaw na hindi siya umalis. Kahit na ang mga kadena ay hindi na nakikita, ang kanilang mga kapangyarihan ay may bisa pa rin. Maaari ko bang tanungin kung sino ka, Ginoo? May nagtaas ng tanong. Haha, sino ako? Ang kanyang chuckle ay lumubog sa buong saklaw ng bundok. Mahaba ito. Halos nakalimutan ko na ang aking pangalan. Noong nakaraan, ang ilang mga tao ay nagnanais na tawagan akong kasalanan, at ang ilan ay nagnanais na tawagan akong demonyo. Gayunpaman, mas gusto ko ang pangalang Sinclair Jonas. Elk ang primogenitor ng Elk. Bumagsak si Zeno. Tinanong ni James, sino iyon? Sumagot si Zeno, kapag ang madilim na mundo ay kaguluhan, mayroong 2 paksayon. Ang 4 na sinaunang karera ay humantong sa isang tabi, at ang 5 mahusay na commander ang nanguna sa iba. Nagtrabaho siya ng husto upang mag-recruit ng mga kaalyado, na nagre-resulta sa maraming mga karera ng Dark World na kasangkot. Panipi. Si James ay may solemn na ekspresyon. Ang iba pang mga nabubuhay na nilalang ay nabigla din sa paghahayag. Si Sinclair ay isang napakasikat na powerhouse. Ang mga nasa mundo ng bilangguan ay ang lahat ng mga inapo ng nawawalang paksayon ng digmaan. Bagaman sinadya ng mundo sa labas na itago ang bahaging ito ng kasaysayan, hindi ito lihim sa mundo ng bilangguan. Alam ng lahat ang digmaan na nangyari sa madilim na mundo. Bumalik noon, muling lumitaw ang Halcyon Road, at hindi mabilang na mga powerhouse ang nagpunta sa digmaan upang makatipid ng isang pagkakataon upang makapasok sa ranggo ng Transcendental Bliss. Sa huli, maraming karera ang lumahok, at ito ay isang malaking digmaan. Si Sinclair ay isa sa mga pangunahing initiator ng digmaan at isa sa mga commander ng talo. Sa talo, mayroon silang 5 commander. Gayunpaman, kahit na ang mga nabubuhay na nilalang ng mundo ng bilangguan ay hindi alam kung saan sila nabilanggo. Alam lamang nila na ang 5 commander ay nakalock sa isang lugar sa mundo ng bilangguan. Walang nakakaalam ng eksaktong lokasyon kung nasaan sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5463. Ang 4 na sinaunang karera ay sumali sa puwersa upang maisil ang mga ito at itago ang kanilang mga lokasyon. Nakalock din nila ang lahat ng mga powerhouse sa talo na nasa ranggo ng Quasi-Bliss. Tanging ang mga nasa ilalim ng ranggo ng Quasi-Bliss ang pinapayagan na gumalaw ng malaya sa mundo ng bilangguan.
Napakamahiwagang primitive inscription na nabuo dito. Hindi ko inaasahan na ang isang sinaunang hayop ay ipanganak malapit sa kung saan ako nakalak. Ang tinig ni Sinclair ay nagmula sa kailaliman ng saklaw ng bundok. Ang isang powerhouse sa Holy Celestial rank ay nagsabi, ang iyong ranggo ng paglilinang ay walang kapares na, G. Sinclair. Ang mga sinaunang hayop at primitive na mga inscription ay walang silbi sa iyo. Lahat tayo ay natalo lamang sa mundong ito. Mangyaring huwag gawin itong mahirap para sa amin. Iwanan ang mga kayamanan sa amin. Losers. Si Sinclair ay galit sa kanyang mga salita at biglang nagpakawalan ng isang nakakatakot na aura. Ang powerhouse na nagsalita ay agad na nawawala bago pa man siya magreaksyon. Ang kanyang laman ay sumangga, at kahit na ang kanyang kaluluwa ay naligtas. Matapos masaksihan ang nakakatakot na paningin, ang iba pang mga powerhouse ay hindi pumihil sa pagsasalita. Marami sa kanila ang nais na tumakas ngunit hindi maglakas loob na lumipat. Ang aura ni Sinclair ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at naglalagay ng isang pagdurog na presyon sa kanilang mga katawan. Kung hindi man, tatakbo na sila kung kaya nila. Huminga ng malalim si James. Ang isang powerhouse sa Holy Celestial rank ay itinuturing na isang walang kapantay na pag-iral. Gayunpaman, madali siyang napawi. Gaano kalakas ang Sinclair? Ang mga powerhouse na nanalo ng digmaan ay pumasok na sa Halcyon Road at hindi na bumalik. Wala akong naririnig na anumang karera na may powerhouse sa ranggo ng Quasi-Bliss. Kahit na ang ilan ay lihim na umiiral, hindi ito maaaring marami. Kung umalis si Sinclair sa mundo ng bilangguan, mangibabaw siya sa madilim na mundo. Lumangon si James kay Zeno at tinanong, maaari ba nating iligtas ang mga taong ito mula sa mundo ng bilangguan? Sumagot si Zeno, huwag mong isipin ang tungkol dito. Nabuklod sila sa mundong ito sa pamamagitan ng mga makapangyarihang shackles. Ang pagbuo sa paligid ng mundo ng bilangguan ay hindi rin ihahambing sa mga shackles sa kanila. Bukod dito, pinapayagan lamang ng lampara ng langis ang pag-access sa mundo ng bilangguan. Hindi natin may lalabas ang mga bilanggo. Paano natin may lalagay ang mga ito sa isang kayamanan ng imbakan? Pagkatapos ay may lalabas natin sila ng hindi napansin, iminumungkahi ni James. Inilunsad ni Zeno ang kanyang mga mata at sumagot, ikaw ay walang imak. Sa palagay mo ba ang mga powerhouse na nakalock sa kanila dito ay hindi ito isasaalang-alang at magtatayo ng mga countermeasures? Hindi sumagot si James. Tiningnan niya ang kalaliman ng bundok at sumigaw, G. Sinclair, nagmula ako sa labas ng mundo ng bilangguan. Narito ako upang iligtas ka. Lahat ng tao sa lugar ay agad na nakatitig sa direksyon ni James. Si James ay nakatiis sa presyon at lumukso sa kalangitan. Pagkatapos, lumapit siya sa lugar kung saan nabilanggo si Sinclair. Umupo siya sa isang bilog na bato na maraming mga mahiwagang inskripsyon na inukit dito. Mabilis na sumunod si Zeno sa kanya. Matapos lumitaw malapit sa Sinclair, maaari nilang makita ang kanyang hitsura. Hindi masabi ni James kung ano ang hitsura ng kanyang orihinal na anyo mula sa malayo, ngunit ang kanyang porma ng tao ay medyo nakasisindak. Kahit na siya ay natrap para sa mga ians, mayroon siyang isang mabait na pag-uugali at mapang-api na aura. Why ikaw ay mula sa labas ng mundo? Sinaksak ni Sinclair si James pataas, pagkatapos ay sinabi ng gaanong, ang iyong ranggo ng paglilinang ay hindi mataas, ngunit ang iyong pisikal na lakas ay kahanga-hanga. Kahit na mula sa labas ng mundo, paano mo ako may iligtas? Seryosong sumagot si James, hanggat maaari kong makabisado ang lahat ng mga primitive na inskripsyon ng madilim na daigdig, makakaya kong palayain ka. Haha, tumawa si Sinclair. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5464. Sinclair ay nanunuya at tiningnan si James na parang tanga siya. Maging si Zeno ay nakaramdam ng ikalawang kamay na kahihiyan. Bagaman siya ay nasa isang mas mababang ranggo ng paglilinang kaysa sa kanyang nakaraang buhay, pinanatili niya ang kanyang mga alaala. Siya ay isang rune arts grandmaster na dalubhasa sa mga primitive na inskripsyon at runes. Kaya, alam niya ang pagiging komplikado ng mga primitive na inskripsyon. Ang isang tao ay maaaring hindi lubos na maunawaan ang mga primitive na inskripsyon ng isang lahi, kahit na ang isa ay gumugol ng buong buhay ng isang pag-aaral sa kanila. Gayunpaman,
Mayroong ilang mga bihirang kaso kung saan ang mga nagtatanim ng henyo ay maaaring makabisado ng 2 primitive na inskripsyon o higit pa. Ang mga maaaring maunawaan ang maraming uri ng mga primitive na inskripsyon ay pambihirang pag-viral. Gayunpaman, inangkin ni James na nais niyang malaman ang lahat ng mga primitive na inskripsyon ng Dark World. Walang mga account ng naturang tagumpay sa mga sinaunang teksto ng Dark World. Kinilala ni Zeno na si James ay isang henyo para sa pag-iipon ng banal na kasulatan ng Genesis. Gayunpaman, binubuo lamang ito ng mga landas sa labas ng mga eroplano at hindi maihahambing sa mga primitive na inskripsyon. Ano ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na sabihin na matututunan mo ang lahat ng mga primitive na inskripsyon ng Dark World? Ikaw lamang ang nasa Great Celestial Rank. Nakatitig si Sinclair kay James. Hindi kinuha ni James ang panunuya ni Sinclair at pinipilit ang tingin. Kalmado niyang tinawag ang isang mahiwagang porma sayon na binubuo ng inscription ng Genesis sa labas ng eroplano pati na rin ang mga glacis at primitive inscription ng Flamme. Tiningnan ni Sinclair ang pagbuo ng may paghanga at sinabi, "Kahanga-hanga ka. Ang iyong ranggo ng paglilinang ay mababa, ngunit pinagkadalubhasaan mo ang mga landas ng Genesis ng napakaraming mga eroplano." Sa kasamaang palad, ang mga landas ng Genesis na ito ay mga fragment ng mga sigils ng site ng mga ninuno. Nakarating ka lamang ng isang maliit na bahagi ng mga primitive na inskripsyon na kabilang sa isang pangunahing lahi ng madilim na mundo. Panipi. Maraming mga powerhouse na natipon sa saklaw ng bundok. Nang makita ang pagbuo ni James, nagulat sila. Ang porma sayon ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala, misteryoso at malalim. Imposible na maunawaan at mas mahirap para sa kanila na subukang magtiklop. Ang nakakagulat na si Sinclair, isa sa 5 commander, ay pinuri si James. Ang paggamit ng papuri ni Sinclair ay nagpakita upang ipakita kung gaano kalakas si James. Mahinahon na sinabi ni James, "Sa palagay ko ay maiintindihan ko ang lahat ng mga primitive na inscription ng Dark World na may sapat na oras. Kahit na hindi ito mangyayari sa lalong madaling panahon, hindi bababa sa bibigyan kita ng pag-asa, hindi. Hindi ka makakapag-iwan pa rin, kaya bakit hindi mo ako tulungan? Maaari ko talagang makabisado ang lahat ng mga inskripsyon ng Dark World at bumalik sa iyo." Panipi. Tiningnan ni Sinclair si James na may nakasimangot at tinanong, "Saan ka nanggaling? Inaangkin mong nagmula sa labas ng mundo ng bilangguan, ngunit mayroon ka bang upang mapatunayan ito?" Panipi. Pinatawag ni James ang lampara ng langis at sinabing, "Ito ang dati kong pumasok sa mundo ng bilangguan." Panipi. Agad na hinawakan ni Sinclair ang sitwasyon matapos makita ang lampara ng langis. Tinanong niya, "Ang 4 na sinaunang karera ay dapat magkaroon ng mga peerless powerhouse na nagbabantay sa isang mahalagang item. Paano mo ito nakuha?" Panipi. Ang Langit Secrets Pavilions, Master ay pumasok sa ranggo ng Quasi-Bliss at ninakaw ang lampara ng langis. Gayunpaman, napilitan siyang mag-reincarnate dahil malubhang nasugatan siya. Nakuha ko ang lampara ng langis sa pamamagitan ng pagkakaisa at dumating sa mundo ng bilangguan para sa mga primitive na inscription ng Tellers, Sylvae, at Metala. Handa ka bang tulungan ako? Panipi. Totoo na sinagot siya ni James, sinabi sa kanya ang tungkol sa makalangit na lihim na pavilion, kung paano niya nakuha ang lampara ng langis at ang kanyang layunin sa pagpasok sa mundo ng bilangguan. Nadama niya na mas madali upang maisakatuparan ang kanyang layunin kung tutulungan siya ni Sinclair. Sinabi ni Sinclair, "Naramdaman ko ang mga primitive na inskripsyon ng mga glacis at Flamme. Ang mga elemental na primevals na dati ay napakapopular sa madilim na mundo. Gayunpaman, ang 5 elemento ay hindi tugma. Walang sino man ang nagtanim ng 5 sa mga elementong kapangyarihan ng sabay-sabay. Ang mga sumubok ay hindi makontrol ito at namatay. Mayroon kang malaking potensyal. Ang mga primitive na inskripsyon ng Aboda ay kapansin-pansin din at isa sa mga pinakamahusay sa madilim na mundo. Tatanggapin kita bilang aking alagad kung nais mo. Ituturo ko sa iyo ang mga primitive na inskripsyon ng aking lahi at lahat ng aking supernatural na kapangyarihan. Hanggat nagsusumikap ka upang linangin ang mga ito, ikaw ay magiging isa sa mga pinakadakilang powerhouse ng Dark World." Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5465 Sinclair ay sumuko na sa pag-alis ng mundo ng bilangguan matagal na.
Bumalik noon, ang mga nagkakaisa upang may seal siya ay mga powerhouse sa ranggo ng Quasi-Bliss. Bukod dito, sila ay mula sa iba't ibang karera at bihasa sa kani-kanilang mga primitive na inscription. Hindi siya naniniwala na maaaring makuha ni James ang kanilang mga primitive na inscription at master ang mga ito. Gayunpaman, si James ay nagpakita ng malaking potensyal at pambihirang mga kakayahan sa pag-unawa. Ayaw ni Sinclair na mawala ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Kaya, sinubukan niyang mag-recruit ni James bilang kanyang alagad. Ang mga powerhouse sa paligid ng saklaw ng bundok ay nagseselos kay James. Si Sinclair ay isang kilalang powerhouse sa mga sinaunang panahon. Ang pagmamana ng kanyang supernatural na kapangyarihan ay mas mahalaga kaysa sa isang sinaunang hayop. Bagaman ang mga sinaunang hayop ay ipinanganak kasama ang mga primitive na inscription, walang maaaring mahulaan kung gaano kalakas ang mga primitive na inscription. Kung ang mga primitive na inscription ay malakas o mahina ay ganap na random. Hindi ako interesado sa mga primitive na inscription ng Abudas o ang iyong mga supernatural na kapangyarihan. Tumakbo ako sa problema, kaya napunta ako rito upang makuha ang mga primitive na inscription ng mga nagsasabi, Sylvain, at Metala. Kailangan ko ang 5 elemental na sumpa upang pagalingin ang isang powerhouse. Sa kanya, masisiguro ko ang aking kaligtasan ng ilang sandali. Pagkatapos lamang maaari kong linangin ng mapayapa at magpatuloy sa pagpapabuti, mahinahon na sagot ni James. Tumingin si Sinclair kay James, napugad sa kanyang sagot. Noong nakaraan, hindi mabilang na mga henyo ang mamamatay upang maging kanyang mga alagad. Ngayon na kinuha niya ang inisyatibo, siya ay tinalikuran. Naiintindihan mo ba kung ano ang nawala mo, brat? Na mismo ang pagkakataong mangibabaw sa madilim na daigdig, same time na sinabi ni Sinclair. Ha! Chuckled at sinabi ni James at sinabi, na may aking potensyal, na namumuno sa madilim na mundo ay ilang oras lamang. Tiwala si James sa kanyang pagbuo. Ang mas primitive na mga inscription na pinagkadalubhasaan niya, mas malakas ang pagbuo. Ngunit masayang tatanggapin ko ang mga primitive na inscription ng iyong lahi kung nais mo pa ring ipasa ito sa akin kahit na tinanggihan ko ang alok, sabi ni James nang may ngiti. Ikaw, ang mga labi ni Sinclair. Walang sino man ang nang-ahas na makipag-usap sa akin ng ganito. Kahit na mayroon silang mga guts na gawin ito, papatayin ko sila. Antong hininga. Tiningnan ni Sinclair si James at sinabing, matapos na may lock ng matagal, nawala na ang aking mga gilid. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Magkaroon ng isang tugma. Susuportahan ko ang aking ranggo upang tumugma sa iyo dahil ikaw ay nasa maagang yugto ng Great Celestial Rank. Kung manalo ka, bibigyan kita ng mga primitive na inscription ng aking lahi. Bibigyan din kita ng sinaunang hayop na nabuo lamang. Ang mukha ni James ay naihilawan ng kagalakan. Oo naman. Kung manalo ako, mangyaring bigyan din ako ng isang sulat kamay na sulat upang maipakita ko ito sa mga powerhouse ng Tellers, Sylvain, at Metala upang makuha ang kanilang mga primitive na inscription. Tulad ng nais mo, mahinahon na sumang-ayon si Sinclair. Ngunit, nagagawa mo bang lumaban? Hindi ka ba selyadong dito? Tanong ni James. Haha, tumawa si Sinclair at sinabing, hanggat hindi ako lalabas, ang mga shackles dito ay hindi makakasama sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5466. Mahalaga kung si James ay naging kanyang alagad o hindi. Gusto lang niya ang kanyang supernatural na kapangyarihan na umalis sa mundo ng bilangguan at makilala muli ang madilim na mundo. Dahan-daang tumayo si Sinclair. Hanggat hindi niya pinigilan ang paggamit ng kanyang buong lakas o napakalayo sa kanyang kasalukuyang lokasyon, ang mga shackles sa kanyang mga paa ay hindi lilito. Matapos pigilan ang kanyang ranggo ng paglilinang, tinakpan niya si James, na nagsasabing, halika sa akin. Mabilis na tumalikod si Zeno sa malayo. Mayroong hindi mabilang na mga powerhouse na natipon sa saklaw ng bundok. Sa paglipas ng oras, mas maraming mga powerhouse ang lumitaw sa malapit. Lahat ay tumingin sa kailaliman ng saklaw ng bundok, inaasahan ang tugma. Nais nilang makita kung gaano kalakas si Sinclair matapos napigilan ang kanyang sarili sa mahusay na ranggo ng Celestial. Pinatawag ni James ang kanyang pagbuo muli, na pinapayagan itong mag-hover sa itaas ng Sinclair. Matapos tingnan ito, sinabi ni Sinclair, ang porma sayon ay talagang misteryoso.
Naglalaman ito ng mga kapangyarihan ng Genesis ng hindi mabilang na mga eroplano. Mayroon ding mga primitive na inskripsyon ng mga glacis at flamme. Ano ang isang sorpresa na talagang malalim ka sa kanila? Gayunpaman, hindi pa rin sapat upang talunin ako. Tiwala si Sinclair sa kanyang lakas. Kahit na ang pagbuo ay kahanga-hanga, naramdaman niya na wala itong dapat alalahanin. Ganun ba? Napangiti si James ng mahina. Mabilis na lumapit ang pagbuo kay Sinclair at nakulong sa kanya. Ang mga mahiwagang kapangyarihan ay lumitaw sa loob ng porma sayon at immobilized Sinclair. Kaagad pagkatapos, ang hindi mabilang na mga supernatural na kapangyarihan na isinama sa loob ng porma sayon ay lumitaw at sinalakay si Sinclair. Gayunpaman, si Sinclair ay hindi nasaktan sa harap ng serye ng mga pag-atake. Napangiti siya ng mahina at sinabing, "Naitugma ko ang aking lakas sa iyo. Dapat mong malaman kung gaano kalakas ang iyong pisikal na katawan, di ba? Hindi mo ako maaaring saktan." Break! Sigaw ni Sinclair, ang kanyang tinig na naglalaman ng malaking kapangyarihan. Ang pagbuo ay nagsimulang mawala, at si James ay nagdusa ng isang backlash. Sinuportahan niya ang ilang mga panloob na pinsala at naglabas ng isang bibig ng dugo. Matapos matisod ng ilang mga hakbang, tumayo ng diretso si James at pinunasan ang dugo mula sa kanyang mga labi. Tumayo siyang matatag sa lugar at tumigil sa pag-atake. Pagkatapos, sinabi niya, "Hindi kita masasaktan. Dapat kang atake sa halip. Nagdududa ako na masasaktan mo ako ngayon na pinigilan mo ang iyong ranggo ng paglilinang." Panipi. Matapos mabaigo si James na saktan si Sinclair, nais niyang baguhin ang mga taktika. Naniniwala siya na hindi siya masaktan ni Sinclair. Itinaas ni Sinclair ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw mula sa kanyang palad. Agad na nagpanik si James matapos na madama ang kapangyarihan at sinabi ng walang tigil, "Hold on." "Ano ito?" Tumingin si Sinclair kay James. Nagmamadali si James, "Malakas ang aking pisikal na katawan, ngunit mababa ang ranggo ng aking paglilinang. Hindi ko ganap na gagamitin ang aking pisikal na lakas. Kaya't makatuwiran lamang na gagamitin mo lamang ang kapangyarihan ng iyong ranggo ng paglilinang." "Oh, ganun ba?" Sumimangot si Sinclair at sinaway siya, "Kung gayon ano ang punto? Paano ko dapat saktan ang isang pisikal na katawan sa gitnang yugto ng Holy Celestial na may kapangyarihan lamang sa maagang yugto ng Great Celestial Rank?" Nararamdaman ni Sinclair na ang pisikal na katawan ni James ay nasa gitnang yugto ng Holy Celestial Rango at malapit na sa huling yugto. Nadama niyang imposible para sa kanya na saktan ang pisikal na katawan ni James matapos napigilan ang kanyang sarili sa maagang yugto ng Great Celestial Rank. "Hindi mo alam," chuckled James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5467. Naintriga. Ngumiti si Sinclair ng mahina at sinabing, "Pagkatapos subukan ang iyong kamay. Kung masasaktan mo ako, bibilanggan ko ito bilang iyong tagumpay." Panipi. "Oo naman." Ngumiti din si James. Hindi siya tiwala na saktan si Sinclair kung ito ay isang tunay na laban. Walang sino man sa kanilang tamang pag-iisip ang tatayo lamang at hayaan ang pag-atake ng kanilang kalaban. Gayunpaman, kakaiba kung si Sinclair ay hindi lumigtad at sa halip ay kinuha ang pag-atake ng head-on. Inilagay ni Sinclair ang kanyang mga kamay sa likuran at sinabi ng mahinahon, "Ginagawa mo ang gusto mo. Hindi ako gumagamit ng anumang mga supernatural na kapangyarihan, at hindi ko rin ito masisiraan ng loob. Hindi ko rin lalaban." Tiwala si Sinclair kahit na pinigilan niya ang kanyang pisikal na panlaban sa rurok ng gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Nag-alinlangan siya sa isang tao sa maagang yugto ng Great Celestial Rank ay maaaring mailabas ang mga kapangyarihan na katumbas ng rurok ng gitnang yugto ng Holy Celestial Rango. "Dapat kang magbayad ng pansin, G. Sinclair." Agad na inihagis ni James ang Femsurge Art at pinasok ang ika-6 na yugto nito. Ang kanyang aura at lakas ay mabilis na bumuti sa maagang yugto ng Martial Celestial Rango. Si Sinclair ay nakangiting, kahanga-hanga, ngunit malayo pa rin sa sapat. Kaagad pagkatapos, isinagawa ni James ang Defying Heavens Art. Binuksan ang mga microcosms sa kanyang katawan at pinakawalan ang kanilang mga kapangyarihan. Si James ay gumawa ng 30 hakbang, at ang kanyang aura ay naging isa sa langit at lupa. Habang lumalaki ang kanyang ranggo ng paglilinang,
Ang mga epekto ng pagtanggi sa langit na sining ay naging minimal. Matapos gamitin ito, nakarating lamang siya sa gitnang yugto ng Martial Celestial Rango. Baliw iyon. Panipi. Ang aking kabutihan. Siya ay nasa maagang yugto lamang ng Great Celestial Rank ngunit naabot ang gitnang yugto ng Martial Celestial Rango na may ilang mga supernatural na kapangyarihan. Ang mga manonood sa saklaw ng bundok ay nagulat. Ito ba? Kahit ano pa. Tumingin si Sinclair kay James, na nagradiate ng isang makapangyarihang aura. Ngumiti siya ng mahina at sinabi, hindi pa rin sapat na talunin ako. Kahit na tumayo ako rito at hayaan mong salakayin ako ng ilang libong taon, hindi ka na makarating sa akin. Panipi. Hindi siya pinansin ni James at tinawag ang Suprema's Sword. Ang mga kapangyarihan ng Genesis sa kanyang katawan ay nagising. Ang kanyang aura at kapangyarihan ay napabuti ng malaki, na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang huli na yugto ng pag-aasawa sa pag-aasawa. Si Sinclair ay tahimik na naobserbahan si James. Si James ay lumampas sa kanyang inaasahan. Nagulat siya ng isang tao sa maagang yugto ng Great Celestial Rank ay maaaring pilitin na maabot ang huli na yugto ng Martial Celestial Rango na may ilang mga supernatural na kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanyang pinabuting aura ay maaari lamang makitungo sa mga ordinaryong kalaban. Imposible para kay James na manalo laban sa mga henyo ng henyo sa parehong rango. Naghahanap ng mabuti. Ang iyong aura ay nasa huli na yugto ng Martial Celestial Rango. Gayunpaman, may mahabang paraan pa rin bago mo ako talunin. Maaari mo bang itaas ang iyong aura sa maagang yugto ng Holy Celestial Rank? Ngumiti si Sinclair at may kumpiyansa na, kahit na pinamamahalaan mong maabot ang maagang yugto ng Holy Celestial Rango o kahit na gitnang yugto na may higit na mga supernatural na kapangyarihan, hindi ito magkakaiba. Hindi mo ako makakasakit, panipi. Naubos na ni James ang kanyang mga kasanayan sa pagpapahusay at nasa pinakamagandang estado na siya. Hindi na niya mapapabuti ang kanyang aura o lakas. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay maihahambing sa huli na yugto ng Martial Celestial Rango. Gayunpaman, maaari lamang siyang kumuha ng isang ordinaryong kalaban sa Martial Celestial Rango. Wala akong ibang mapapabuti ang aking aura at lakas. Gayunpaman, gumawa ako ng isang supernatural na kapangyarihan na tinatawag na The Trescentia Comprehend Art. Ang langit na lihim na pavilion ay naglathala ng isang pagrarango ng mga supernatural na kapangyarihan kamakailan, at ang aking Trescentia na nakumpleto na sining ay nanguna sa listahan. Ang boses ni James ay sumigaw sa buong saklaw ng bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5468. Ked muna sa listahan. Nagtataka ako kung ginawa ito ng aking sakripisyo sa listahan. Nagtataka si Sinclair kung ang kanyang supernatural na kapangyarihan ay nasa rango na inilathala ng langit na lihim na pavilion. Wala talaga siyang pakialam sa mga rango. Gusto lang niyang malaman kung mayroon silang mga talaan ng kanyang supernatural na kapangyarihan. Kung ginawa nila, at ang supernatural na kapangyarihan ni James ay nanguna sa listahan, kung gayon ang Trescentia Comprehend Art ay dapat na pambihira. Sakripisyo ng sining. Sumimangot si James at sumagot, wala akong nakitang anumang tinatawag na sakripisyo sa listahan. Gayunpaman, mayroong isang tinatawag na sakripisyo ng langit. May kaugnayan ba ito sa iyo? Panipi. Haha. Ngumiti si Sinclair ng mahina at sinabi, ano ang rango ng makalangit na sakripisyo? Pang-anim, totoo si James. Ang ika-anim lamang. Si Sinclair ay nagsuot ng isang nabigo na ekspresyon, maliwanag na hindi nasiyahan sa pagrarango. Umungol siya, ang makalangit na lihim ay dapat maging bobo. Ang sakripisyo ng makalangit ay ang pinakamahiwagang kasanayan sa hain na hain. Paano ito may rango lamang sa ika-anim? Hindi nila dapat maunawaan kung gaano ito kalakas. Panipi. Agad na naintindihan ni James ang makalangit na sakripisyo ay isang supernatural na kapangyarihan na nilikha ni Sinclair. Si Sinclair ay hindi nagpatuloy sa paksa. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likuran niya at sinabing, sige, gawin mo. Gusto kong makita kung ano ang kaya ng iyong Trescentia na nakumpleto ng sining. Sa sandaling iyon, isang malilim na figure ang lumitaw sa itaas ng porma sayon at unti-unting kinuha ang hitsura ni James. Pinatawag ni James ang kanyang nakaraang form. Ang kanyang nakaraang form ay lalakas at mas malaki habang tumaas ang rango ng kanyang paglilinang.
Ito ay may isang mahiwagang kapangyarihan na hindi kabilang sa kanilang kasalukuyang panahon at mula sa malayong nakaraan. Nagulat si Sinclair upang madama ang pagpapakita ng nakaraang porma ni James at ang kapangyarihan nito. Ito ang kapangyarihan mula sa nakaraan. Panipi, hindi pa nagawa si James at tinawag ang kanyang hinaharap na form sa ibaba ng porma sayon. Kapangyarihan mula sa hinaharap, sumimangot si Sinclair. Sa sandaling iyon, ang pagbuo ay pinagsama sa katawan ni James. Lahat ng kanyang pinagkadalubhasaan hanggang ngayon, kasama na ang kanyang mga inskripsyon pati na rin ang kapangyarihan ng kanyang katawan, dugo, at kaluluwa, ay nagtipon upang makabuo ng isang bagong puwersa. Ang mga nakaraan at hinaharap na porma ni James ay pinagsama sa kanya. Gayunpaman, hindi nila ganap na nag-fuse sa kanya. Sa halip, nanatili silang tulad ng mga spectral clones sa tabi ni James. Ang isang nakasisindak na kapangyarihan ay lumitaw pagkatapos ng kanyang nakaraan, kasalukuyan, at mga hinaharap na porma na pinagsama. Pagkatapos, agad na lumitaw si James bago si Sinclair at inatake. Si Sinclair ay natitised sa likuran matapos na masaktan sa dibdib. Isang menor de edad na pinsala na nabuo sa kanyang balat, at ang dugo ay nagsimulang dumaloy. Matapos matagumpay na malanding ang suntok, umatras si James sa malayo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at sinalakay ang kapangyarihan ng kanyang kasalukuyan, nakaraan, at mga hinaharap na porma. Nahulog siya sa lupa at agad na nakakuha ng posisyon sa lotus. Napapagod na niya ang lahat ng kanyang lakas ngunit maligaya siyang nakangiti. Tiningnan niya si Sinclair, na hindi malayo, at giggled. Nagawa kong magkaroon ng pinsala sa iyo. Nagdurugo ka pa. Ayon sa aming kasunduan, nanalo ako hanggat masasaktan kita. Bagaman inatake ni James ng buong lakas, maaari lamang niyang mapahamak ang isang maliit na pinsala sa Sinclair. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5469. Kahit na pinigilan ni Sinclair ang kanyang ranggo ng paglilinang at pisikal na lakas, pinamamahalaan lamang ni James na magkaroon ng kaunting pinsala. Kung si James ay nakipaglaban kay Sinclair sa kanyang aktwal na ranggo ng paglilinang, hindi siya maiiwan kahit na isang gasgas sa katawan ni Sinclair. Si Sinclair ay may hitsura ng kawalan ng paniniwala. Makalipas ang ilang sandali, siya ay nag-recompose at sinabi na kahanga-hanga, hindi masama. Ang iyong Tresensia Confember Art ay kahanga-hanga. Inaamin ko ang pagkatalo. Bagaman pinamamahalaan ni James na saktan si Sinclair, ang pinsala ay hindi gaanong mahalaga at gumaling na. Lumitaw si Sinclair sa bilog na bato, umupo sa isang posisyon ng lotus, at tiningnan si James. Gumamit ka ng mga kapangyarihan ng iyong nakaraan, kasalukuyan, at nakaraang form. Ang iyong Tresensia kompletong sining ay talagang kahanga-hanga. Sa paghusga sa kasalukuyang lakas nito, hindi sapat na matawag na pinakamahusay. Gayunpaman, ito ay dahil lamang sa iyong ranggo ng paglilinang. Sa ilang oras, tiyak na magiging karapat dapat ito sa pamagat. Ang mga langit na lihim na pavilion ay mabuting hukom. Paano mo nililinang ang kapangyarihan ng nakaraan at hinaharap? Panipi. Ito ay sa pamamagitan ng purong pagkakaisa, mahinahon na sagot ni James. Bumalik noon, nilinang niya ang Tresensia na nakompleto ng sining sa pamamagitan ng aksidente. Kahit na ibabahagi niya ang pamamaraan ng paglilinang sa iba, walang ibang maaaring makabisado. Dahil pinagkadalubhasaan mo ang isang mahusay na supernatural na kapangyarihan, hindi mo kailangang malaman ang minahan. Gayunpaman, ang mga primitive na inskripsyon ng aking lahi ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Ang porma sayon na nilikha mo ay medyo misteryoso. Nararamdaman ko na lalakas ito habang natututo ka ng maraming mga inskripsyon. Sa pagbuo, tiyak na tatayo ka sa hinaharap. Panipi. Pinuri ni Sinclair si James at pagkatapos ay tinawag ang ilang mahiwagang inskripsyon. Ito ang mga primitive na inskripsyon ng aking lahi. Nabuo sila noong ipinanganak ako. Inaasahan kong maging mabuti silang magamit sa iyo. Pagkatapos magsalita, nawala si Sinclair. Ang bilog na bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay nawala din. Bagaman wala na siyang paningin, ang boses niya ay sumigaw sa lugar. Sa kasamaang palad, hindi kita bibigyan ng isang sulat kamay na sulat na humihiling sa mga powerhouse ng Tellers, Sylvae, at Metalan na ibigay sa iyo ang kanilang mga primitive na inskripsyon.
Matapos mawala ang aming paksayon, lahat ay nakalock sa mundo ng bilangguan. Ang iba pang karera ay dapat namapot sa akin ng maraming. Hindi malamang nasusundin nila ang aking mga order at ibigay sa iyo ang kanilang mga primitive na inscription. Kailangan mong malaman ito sa iyong sarili. Panipi. Ang tinig ni Sinclair ay unti-unting kumupas at nawala. Tiningnan ni James ang mga primitive na inscription ng Abode the Race sa harap niya at ilayo ito. Hindi alintana kung aling mga primitive na karera ang nakuha niya, magiging kapaki-pakinabang sila dahil maaari niyang isama ang mga ito sa kanyang pagbuo. Si Sinclair ay hindi makagambala sa mga gawain ng sinaunang hayop. Ito ang aming pagkakataon. Mabilis. Sa sandaling nawala si Sinclair, ang mga powerhouse na malapit ay sumugod sa kalaliman ng bundok. Boom! Ang isang powerhouse sa unahan ay sumabog, at isang madugong ambon ang naligo sa saklaw ng bundok. Ang isang malamig na tinig ay nagmula sa kailaliman ng bundok, na nagbabala sa kanila, mawala. Sumulong ng isa pang hakbang, at papatayin ko ang lahat. Panipi. Ang tinig ni Sinclair ay malamig at walang awa, ganap na naiiba mula nang makipag-usap siya kay James. Matapos masaksihan ang isa pang powerhouse sa Holy Celestial Rank ay namatay, walang nangahas na kumilos ng walang ingat. Mabilis silang tumalikod at umalis sa saklaw ng bundok. Hintayin nating lumabas ang batang iyon, pagkatapos ay kukunin natin ang mga kayamanan mula sa kanya. Tama ka. Kahit na pinoprotektahan siya ni Sinclair ngayon, walang magawa siya sa sandaling umalis siya sa saklaw ng bundok. Hindi makagambala si Sinclair kung kumilos tayo sa labas ng saklaw ng bundok. Ang mga powerhouse ay natatakot kay Sinclair ngunit hindi kay James. Kahit na ipinakita ni James ang kakilakilabot na lakas, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay walang kahanga-hanga. Kaya, tiwala sila na maaari nilang patayin siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5470. Ang mga powerhouse ay lumayo mula sa saklaw ng bundok, alam na hindi nila ma-advance kasama si Sinclair na nagbabantay kay James. Sa kabila nito, ayaw nilang sumuko sa pagkakataon at nagpasya na maghintay sa labas. Bukod dito, nakuha ni James ang mga primitive na inscription ng Abode the Race, na mahusay din na kayamanan. Bilang karagdagan, ang supernatural na kapangyarihan ni James ay hindi kapani-pani walang malakas. Ang ilang mga powerhouse ay nagsimulang mag-iskema upang makakuha ng mga kayamanan ni James upang mapagbuti ang kanilang lakas. Si James ay hinalinhan matapos na umatras ang iba pang mga powerhouse. Ngayon, maaari siyang tumuon sa pagbawi ng kanyang lakas. Matapos maibalik ang kanyang lakas, maaari siyang maghanap para sa mga boons sa saklaw ng bundok. Malalim sa loob ng saklaw ng bundok, mayroong isang mahiwagang lambak. Hindi mabilang na mga inscription ang material at nabuo ng isang lilang ilaw. Ang lila na ilaw ay umakyat sa kalangitan, na gumagawa para sa isang napakakamangha-manghang paningin. Sa isang lugar sa ilalim ng lupa sa lambak, isang itim na piglet ang nakaupo sa isang posisyon na tulad ng tao. Bagaman mayroon siyang katawan at binti ng piglet, mayroon siyang mga bisig ng tao. Ang kanyang mukha ay katulad ng isang tao ngunit may mga katangian ng isang piglet. Ang kanyang katawan ay ganap na itim, at siya ay natakpan ng balahibo. Bigla, binuksan ng piglet ang kanyang mga mata. Inihiwalay niya ang kanyang mga labi at nagbulong, ang mga primitive na inscription ay halos kumpleto na. Ang piglet ay naging isang tao sa mundo noong ika-21 siglo. Siya ay isang gangster na nakikibahagi sa mga kriminal na aktibidad, kabilang ang pornografya, pagsusugal, at droga. Sa huli, nakuha niya ang kanyang sarili sa maraming utang. Nagpunta siya sa ibang bansa para sa isang mataas na bayad na trabaho, na hinihiling sa kanya na makisali sa pandaraya. Nang maglaon, hindi na siya nakapagbigay ng halaga sa kanyang kumpanya, kaya pinatay nila siya at ipinagbili ang kanyang mga organo. Nang mabawi niya ang kamalayan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na lugar. Isang mahiwagang puwersa ang nakapaligid sa kanya at dahan-daang lumikha ng isang katawan at kaluluwa para sa kanya. Bagaman mayroon siyang katawan na tulad ng baboy, ang kanyang mga nagtatanggol na kapangyarihan ay nasa banal na ranggo ng langit. Bukod dito, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nasa Holy Celestial Rank din. Ang mga primitive na inscription na nabuo sa kanya ay kabilang din sa kanya. Habang ang kanyang katawan ay umuunlad pa rin,
Natutunan na niya ang ilang mga bagay tungkol sa mundong ito sa pamamagitan ng mga primitive na inscription. Bigla, sinabi niya, sino ang nandoon? Bago siya makatayo, dalawang hindi inanyayahang panauhin ang nagpakita. Ang sinaunang hayop ay isang maliit na itim na piglet. Nagulat si James. Sinabi rin ni Zeno, nalilito, hindi ito makatuwiran. Theoretical, ang mga primeval ay mga species na hindi pa umiiral dati. Bakit ito baboy sa oras na ito? Galit na tumayo ang piglet. Gayunpaman, siya ay 1 metro lamang ang taas at hindi mukhang banta. Sa katunayan, mukhang nakakatawa siya habang nakatayo sa kanyang mga binti ng hind. Sinabi niya ng hindi nasisiyahan, ako ay isang gawa-gawa na hayop. Ang aking uri ay tinawag na Avenue Swine. Ito ay isang hindi pa naganap na lahi, at ako ang primogenitor ng Avenue Swine. Ang aking lahi ay tiyak na magiging pinakamalakas sa mundo. Habang ipinakilala ang kanyang sarili, ang Avenue Swine ay may isang mapagmataas na ekspresyon. Gayunpaman, mukhang nakakatawa siya sa mga manunood. Tiningnan niya sina James at Zeno, agad na nakikita sa pamamagitan ng kanilang mga ranggo ng paglilinang. Tinuro niya sila at sinabing, perpektong tiyempo. Kayong dalawa ang magiging aking mga subordinate mula ngayon. Sundan mo ako upang malupig ang mundo, at gagawin namin ang Avenue Swine na pinakadakilang lahi. Sina James at Zeno ay nagkatinginan sa isa't isa. Sumimangot si Zeno at sinabing, ang piglet na ito ay nasa Holy Celestial rank. Nakatutuwang ipinanganak siya sa ganoong ranggo ng paglilinang. Duda ako na madali siyang mapupukaw. Tiyak na sumagot si James, sang-ayon ako. Paano natin hilingin kay Sinclair na patayin siya? Pagkatapos, kukunin natin ang kanyang mga primitive na inscription at umalis. Ang dalawa ay tahimik na bumulong sa bawat isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5471. Gaano, nang marinig iyon, ang balahibo ni Quattro ay nagtatapos. Matagal na itong nakabred dito. Alam nito na mayroong isang kakilakilabot na powerhouse sa malapit. Hoy, nagbibiro ako. Seryoso, sinabi ni Quattro, mula ngayon, susundan kita at maglakbay sa mundo kasama mo. Ayaw ni Quattro na mamatay sa sandaling ito ay muling nabuhay. Nais nitong iwanan ang lugar na ito at ipakita ang mga kasanayan sa labas ng mundo. Nais nitong gumawa ng isang bagay na mahusay. Maaari mong kunin ang mga primitive na inscription. Susundan kita. Nang marinig iyon, nasiyahan si James. Itinago niya ang mga primitive na inscription ng lugar na ito at tumingin kay Quattro. Sinabi niya, itim na pigi, sumama ka sa akin. Nakaramdam si Quattro. Itinuwid nito si James, hindi ako isang itim na pigi. Ako ang superior na Quattro. Paano mo ako tinutukoy tulad ng isang mababang buhay na pagkatao? Quattro, sumama ka sa akin. Si James ay kumaway sa Quattro. Pagkatapos, iniwan ni James ang mundo sa ilalim ng lupa. Di nagtagal, lumitaw siya sa labas. Hahaha, sa wakas ay nabuhay na ako. Natawa si Quattro sa sandaling umalis ito sa mundo sa ilalim ng lupa. Tumawa ito ng malabo. Sinclair. Tiningnan ni James ang lugar kung saan naroon si Sinclair. Sinabi niya, salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Isang araw, kapag nalaman ko ang mga primitive na inscription sa labas ng madilim na mundo, ilalabas kita rito. Wala akong pag-asa na umalis. Isang boses ang tumunog sa lugar. Mula nang nabigo ako, hindi ko naisip na umalis. Dapat kang pumunta. Matutulog ako. Inaasahan kong kapag nagising ako, maririnig ko ang tungkol sa iyong mga kilalang at maluwalhating mga nagawa sa madilim na mundo. Ang boses ni Sinclair ay lumala ng mahina bago mawala ng buo. Nagpalitan si James kay Zeno. Sinabi ni James, may mga powerhouse sa labas ng saklaw ng bundok. Kung umalis tayo sa ganitong paraan, hindi natin ito mabubuhay. Kailangan namin ng plano. Ano ang dapat matakot? Panipi, walang malasakit, sinabi ni Quattro, wala sila. Madali kong patayin ito. Sina James at Zeno ay sumulyap kay Quattro. Sa pamamagitan ng isang nakasimangot, sinabi ni Zeno, ang itim na pigi ay tila hindi maaasahan. Panipi. Tumanggaw si James at sinabing, sang-ayon ako, hindi ito maaasahan. Huwag nating ilagay ang aming pag-asa. Kapag umalis tayo sa saklaw ng bundok, tayo ay magiging sig.
Habang nagsalita sila, nawala si Quattro. Samantala, mayroong isang nakakatakot na pagbabago-bago ng kapangyarihan sa labas ng saklaw ng bundok. Pagkatapos, ang lupa at mga bundok ay nagsimulang magkalag. Ang lupa ay basag. Nagpalitan sina James at Zeno. Natakot sila. Naglakad sila palabas ng bundok. Sa labas ng saklaw ng bundok, ang lupa ay basag. Maraming mga nabubuhay na nilalang ang nakahiga sa lupa, na sumisigaw sa sakit. Sa kabilang banda, umupo si Quattro sa katawan ng isang lalaki na tumawid ang kanyang mga paa. Pretentiously, sinabi nito, wala sila. Madali kong patayin sila. Binigyan ni James si Quattro ng isang hinlalaki at pinuri, kamanga-mangha ka. Panipi. Alam niya kung gaano kalakas ang mga nabubuhay na nilalang na iyon. Mayroong hindi bababa sa 10 mga powerhouse sa banal na ranggo ng Celestial. Ang ilan sa kanila ay nasa gitnang yugto ng banal na ranggo ng Celestial. Kahit na, sila ay pinupunasan agad ni Quattro. Napakalakas ng Quattro. Ang bibig ni Zeno ay twitched. Natagpuan niya ang Quattro na masyadong nakakatakot. Hoy! Sa isang instant, lumitaw si Quattro sa harap ni James at tinanong, ano ang iyong relasyon sa taong nasa loob ng bundok? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5472. Quattro ay natakot kay Sinclair. Sa sandaling nakakuha ito ng kamalayan, napapaligiran ito ng mga inskripsyon. Hindi ito maaaring umalis. Habang lumalakas ang banal na kahulugan nito, maaari itong makaramdam ng isang kakilakilabot na pagiging malapit sa lugar ng kapanganakan nito. Natatakot si Quattro na ang kakilakilabot na pagiging sandali na ito ay muling nabuhay. Noong nakaraan, naintindihan nito ang mga inskripsyon sa paligid nito kapag nabuhay na ito. Hindi nito binibigyang pansin ang mga gawain sa labas ng mundo. Hindi nito alam ang ugnayan nina James at Sinclair. Sinclair, Dolly, sinabi ni James, siya ay isang peerless powerhouse na nakulong dito sa ilang kadahilanan. Hindi siya maaaring umalis. Ang mga mata ni Quattro ay glimang. Mukha itong nakakatawa. Maaari niya. Sinulyapan ni James si Quattro at sinabing, ayaw lang niyang umalis dahil sa ilang mga bagay. Ang lakas ng kanyang paglilinang ay napakalakas. Wala sa langit at lupa ang maaaring matrap siya. Nag-aalala si James na si Quattro, nang walang pagpigil sa Sinclair, ay magiging sanhi ng problema at mawalan ng kontrol. Nakikita ko, tugon ni Quattro. Tumingin si James kay Quattro at tinanong, may iba pa ba? Nope. Sa pag-iisip ng ilang sandali, sinabi ni Quattro, sa pamamagitan ng paraan, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong uri ng mundo ito? Si Quattro ay nagkaroon ng memorya ng nakaraang buhay nito. Alam nito na ang nakaraang buhay nito ay hindi kas-iya siya. Matapos magising sa buhay na ito, natutunan nito ang ilang mga bagay tungkol sa langit at lupa sa pamamagitan ng mga inscription sa langit at lupa. Gayunpaman, ang mga bagay na natutunan nito ay hindi malinaw. Alam lamang nito ang ilang mga bagay tungkol sa sistema ng paglilinang. Alam din nito na ito ay sa isang mundo ng paglilinang. Alam nito na ang kasalukuyang kakayahan nito ay malakas. Ito ay halos sa tuktok ng pyramid ng mundong ito. Gayunpaman, hindi nito alam ang tungkol sa mga detalye. Nasa isang bilangguan kami, sabi ni James. Isang bilangguan. Agad na nabulok si Quattro. Tama iyon. Tumanggo si James at sinabi, kahit na ang mundong ito ay malawak, ito ay isang bilangguan. Ang mga nabubuhay na nilalang sa mundong ito ay hindi maiiwan. Galing ako sa labas ng mundo. Narito ako upang makahanap ng ilang mga bagay. Ipinanganak ka sa mundong ito. Sa teoryang, nakulong ka rin sa mundo ng bilangguan na ito. Kahit na naabot mo ang banal na ranggo ng langit, maaari ka lamang manatili sa mundo ng bilangguan na ito. Hindi ka makakapunta sa labas ng mundo. Panipi. Ang mga salita ni James ay nalungkot sa Quattro. Hindi ako naniniwala sa iyo, sabi ni Quattro. Itinuro ni James ang malayo at sinabi, ang pagbuo ay naruroon. Bakit hindi mo subukan at umalis? Panipi. Hindi naniniwala si Quattro kay James. Ang katawan nito ay sumabog at nawala. Sa susunod na segundo, lumitaw ito bago ang pagbuo ng mundo ng bilangguan na ito. Kapag lumitaw ito, naramdaman nito ang pagkakaroon ng porma sayon. Ginamit nito ang lahat ng maaaring pag-atake sa pagbuo. Kahit na ito ay malakas, ang pagbuo ay hindi tumubo.
Ang kapangyarihan nito ay tumama sa pagbuo, ngunit ang mga ripples lamang ang nabuo. Ang super formation ay hindi kahit na budge. Patuloy itong inaatake ang pagbuo, ngunit walang silbi ito. Sa pagkadismaya, napunta ito kay James. Sa pagtingin sa huli, tinanong ito, maaari kang umalis. Siyempre. Seryoso, sinabi ni James, mayroon akong isang kayamanan na nagpapahintulot sa akin na umalis. Dalhin mo ako, pakiusap ni Quattro. Umiling-iling si James at sinabing, ang pormasyong ito ay na-set up ng hindi mabilang na mga powerhouse. Ang bilang ng mga taong umalis ay dapat nakatumbas ng bilang ng mga taong pumasok. Walang makakapagdala ng mga buhay na nilalang ng lugar na ito. Kahit na ang kayamanan ay hindi ko magagawa iyon. Panipi. Naupo si Quattro sa lupa. Ito ay masama. Pinlano kong ipakita ang aking mga kasanayan at gumawa ng magagandang bagay. Hindi ko inaasahan na maging isang bilanggo sa sandaling ipinanganak ako. Nakaramdam si Quattro. Tiningnan ito ni James at sinabing, hindi mo kailangang malungkot. Ang mundo ng bilangguan na ito ay medyo malaki. Marami ring nabubuhay na nilalang. Maaari kang mabuhay ng isang magandang buhay dito. Panipi. Ano ang alam mo? Panipi. Sinabi ni Quattro, hindi ito ang gusto ko. Ayokong manatili sa maliit na mundong ito. Nais kong maglakbay ng malawak sa labas ng mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5473. Isang araw, maaari kang umalis, sabi ni James. Talaga, tila nasisiyahan si Quattro. Kailan? Matapos kong maunawaan ang mga primitive na inskripsyon ng lahat ng karera mula sa madilim na daigdig, maaari kong buksan ang pagbuo. Pagkatapos, maaari kang umalis. Nang tumayo lang si Quattro, na narinig iyon, naupo ito sa lupa na parang walang lakas. Sige, magpapatuloy tayo. Nagmarcha si James. Mayroon na siyang primitive na mga inscription, kabilang ang mga primitive na inscription ng lahi ng Aboda. Marami siyang nakamit sa paglalakbay na ito sa Dunhamvale World. Agad, tumayo si Quattro at sumunod sa likuran ni James. Bumalik si James sa kung saan siya nanatili. Thea, bumalik na ako, sigaw ni James bago pumasok sa tirahan. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpasok sa patio, hindi niya nakita si Thea. Hindi niya maramdaman ang aura ni Thea sa espiritual na bundok na ito. Ano ang nangyayari? Nasaan siya? Sumimangot si James. Sinubukan niyang makipag-ugnay kay Thea. Gayunpaman, ang inskripsyon na ibinigay niya sa dati ay hindi gumanti. Walang nangyari. Noon lamang siya naramdaman. Inikat niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang ilang mga inskripsyon. Ang mga bagay na nangyari dito ay ipinakita. Lumitaw ang isang eksena. Ang eksena ay ang paglilinang matapos umalis si James. Pagkatapos, ang isang nakatatanda ay nagpakita at nagbuklod si Thea. Inalis niya si Thea. Blade Master ng Mount Grinch. Naging mabigat ang ekspresyon ni James. Pinapikit niya ang kanyang mga kamao. Siya ay may nakamamatay na hangarin. Sinulyapan niya si Zeno at itinuro, nais kong malaman ang lahat tungkol sa Grinch. Hindi ako ang iyong subordinate at runner. Nakaramdam si Zeno na hindi nasisiyahan. Nagmumbled siya ng ilang mga salita. Nang tumingin siya sa ekspresyon ni James, wala na siyang sinabi. Sa halip, nagpunta siya upang maghanap para sa impormasyon ni Grinch. Bumalik siya nang mabilis nang umalis siya. Paano ito? Tanong ni James na may mabibigat na ekspresyon. Sinabi ni Zeno, ang Grinch ay isang orthodox sa mundo ng bilangguan. Siya ang Panginoon ng Mount Grinch. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nasa gitnang yugto ng banal na ranggo ng langit. Ang kanyang landas ng tibak ay kakaiba. Kahit na hindi siya ang pinakamalakas sa mundo ng bilangguan, hindi siya isang tao na buhay na manggahas na mag-provoke. Gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Sumimangot si James. Pagkatapos, tiningnan niya si Quattro at sinabing, itim na pigi, tulungan mo ako. Hindi. Umupo si Quattro sa isang upuan at tumawid sa kanyang mga binti. Kumain ito ng isang lilang espiritual na prutas na walang tigil na parang ang sitwasyon ay wala sa negosyo nito. Dolly, sinabi nito, ang iyong asawa ay kinuha, hindi sa akin. Hindi ako tumulong maliban kung ibigay mo siya sa akin ng isang gabi pagkatapos kong iligtas siya. Sumabog ang galit mula sa katawan ni James. Galit ka ba? Walang malasakit, sinabi ni Quattro, walang nagagalit.
Hindi mo ako matalo, panipi. Huminga ng malalim si James. Malakas, pinigilan niya ang kanyang galit at sinabi, maraming magagandang kababaihan sa mundong ito. Kung tutulungan mo akong patayin ang Grinch at iligtas ang Thea, ipakikilala ko sa iyo ang ilang magagandang kababaihan. Panipi. Gusto ko ang mga inskripsyon ni G. Sinclair. Kinuha ni Quattro ang pagkakataon na makipag-ayos. Dito, si James ay kumalas sa kanyang kamay, at ang mga inskripsyon na si Sinclair ay nagbigay sa kanya ng lumitaw. Lumitaw sila bago ang Quattro. Siyempre, ang mga inskripsyon ay mga replika na nilikha ni James. Iningatan pa ni James ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng Aboda. Sa kabutihang palad, pinanatili ni Quattro ang mga inskripsyon at sinabing, si Grinch ay wala. Maaari ko siyang patayin ng isang kisap mata ng aking daliri. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5474. Quattro ay naiinis sa mga nasa paligid nito. Gayunpaman, ito ay malakas, kaya walang magawa si James. Maaari lamang siyang sumang-ayon at bigyan si Quattro ng mga inskripsyon ng lahi ng Aboda. Pumunta tayo sa Mount Grinch, malakas na sabi ni Quattro. Matapos ang Blade Master ng Mount Grinch ay inalis si Thea, pinangalagaan niya ito ng maayos. Nanatili sila sa Mount Grinch. Nasa isang manor sila sa likuran ng Mount Grinch. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nagbuklod ng paglilinang ni Thea. Nagset din siya ng isang pormasayon sa paligid ng patio. Bukod doon, hindi niya hinigpitan ang kanyang kalayaan. Si Thea ay nakaupo sa silid pahingahan ng patio. Sa pamamagitan ng isang mabibigat na pagpapahayag, tiningnan niya ang kasuklam-suklam na nakatatanda. Mukha siyang naiinis. Hoy, hindi ka makatakas. Nasa Mount Grinch kami. Nasa loob ka ng aking turf. Kahit na masira mo ang selyo, hindi ka maaaring umalis. Kung masisira ko ang selyo para sa iyo, dapat kang manatili dito ng masunurin at linangin. Nagsimulang makipag-ayos si Grinch kay Thea. Sa kasamaang palad, hindi nakinig si Thea sa kanyang mga salita. Siya lang snort. Smack. Itinaas ni Grinch ang kanyang kamay at sinampal si Thea. Nawala ang ngiti niya. Sa pamamagitan ng isang mabibigat na ekspresyon, sinabi niya, Asterisk, dapat mong malaman kung ano ang mabuti para sa iyo. Hinahayaan kita na maging madam ng Mount Grinch dahil sa tingin ko ay lubos na sa iyo. Upang maging lantad, wala ka. Alipin ka lang. Ikaw ay isang tool lamang upang madagdagan ang aking kapangyarihan. Panipi. Sinulyapan ni Thea si Grinch nang walang sinasabi. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na mag-isip tungkol dito. Kung hindi ka sam-asang-ayon, magtatanam ako ng isang sigil sa iyong katawan. Batasin ko ang iyong kaluluwa at gagawin kong papay, binyantaan ng Blade Master ng Mount Grinch. Ito ang huling paraan. Hindi niya nais na tapusin ang mga bagay sa ganitong paraan. Gusto niya ng buhay na magandang babae. Gusto niya ng isang maalalahanin, kaluluwa, at matitinding magandang babae. Gusto rin niya ng isang matapat na babae. Hindi niya gusto ang isang papay at isang paglalakad na zombie. Ngayon na ang sitwasyon ay naging ganito, walang pagpipilian si Thea. Ang tanging magagawa niya ngayon ay upang makakuha ng ilang oras. Gayunpaman, nag-aalala siya. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay malakas. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nasa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Kahit na dumating si James, hindi siya magiging tugma ni Grinch. Nag-aalala siya na mamatay si James kung dumating siya upang mailigtas siya. Sige, sam-asang-ayon ako sa iyong pakikitungo. Nakaramdam, sinabi ni Thea, gayunpaman, bago tumaas ang ranggo ng aking paglilinang, hindi mo ako matouch. Kung ang aking asawa ay darating at iniligtas ako, hindi mo siya papatayin. Iyon ay katulad nito, panipi. Napangiti ulit ang Blade Master ng Mount Grinch. Sinabi niya, huwag kang mag-alala. Kung pupunta siya sa Mount Grinch, hindi ko siya papatayin. Papasyal ko rin siya bilang aking panloob na alagad. Ituturo ko sa kanya ang mga kataas-taasang mga landas ng Taybak. Kailangan mo lamang akong bigyan ng kapangyarihan ng regular. Kung pinaglilingkuran mo ako ng matapat, maaari kong bisitahin ka sa kanya. Sa Blade Master ng mga mata ng Mount Grinch, umiiral si Thea upang magbigay sa kanya ng kapangyarihan. Sa ranggo ng kanyang paglilinang, makakakuha siya ng anumang babae. Ang Mount Grinch ay hindi mabilang na mga alagad ng babae.
Ang mga alagad na ito ay lahat ng kanyang mga kababaihan. Maraming mga babaeng alagad na nawalan siya ng bilang. Hindi niya rin maalala ang kanilang mga pangalan. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay Sum-Ire sa selyo ni Thea. Sa isang ngiti, sinabi niya, may pagbuo ng oras dito. Manatili dito at linangin. Dapat mong maabot ang Martial Celestial Rango sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, makakatulong ka sa akin. Panipi. Ang rango ng paglilinang ni Thea ay masyadong mababa. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay hindi nag-abala upang makuha ang kanyang kapangyarihan. Matapos sabihin iyon, lumingon si Grinch at umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5475. Binalaan niya si James na huwag lumapit at iligtas siya. Kung hindi, mawawalan siya ng buhay. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay masyadong malakas. Hindi inakala ni Thea na maalis siya ni James mula sa Mount Grinch kasama ang kanyang kasalukuyang rango ng paglilinang. Si James ay papunta sa Mount Grinch. Matapos marinig mula kay Thea, pinakawalan niya ang isang buntong hininga. Tinanong niya, "Darling, ayos ka lang?" "Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Protektahan ko ang aking sarili. Dapat mong gawin ang kailangan mong gawin. Hindi kita ipagkanulo. Sa buhay na ito, kabilang ka lang sa iyo. Walang mga tao na hawakan ako. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Papatayin ko si Grinch." Ang tinig ni James ay napuno ng nakamamatay na hangarin. Sino mang humipo sa scale ng dragon ay mamamatay. Ang scale ni James ay Thea. Kahit na si James ay hindi tugma ni Grinch, mayroon siyang kakilakilabot na 4. Pinigilan ni James ang galit sa kanya at hinimok, "Magmadali." Sa kabilang banda, si 4 ay sumulong sa isang nakaka-relax na paraan. Malubhang, sinabi nito, "Bakit ka nagmamadali? Ang iyong asawa ay nasa Blade Master ng mga kamay ng Mount Grinch ng ilang oras ngayon. Hindi na siya dalisay. Kahit na nagmamadali tayo, walang silbi. Niloko ka na." Itim na pigi, huwag itulak ito. Madilim ang ekspresyon ni James. "Ano ang magagawa mo sa akin?" Sinulyapan ni 4 si James. Sa pamamagitan ng isang nakakatakot na ekspresyon, sinabi nito, "Ikaw ay nasa Great Celestial Rango. Ano ang magagawa mo sa akin? Huwag mo akong pukawin. Kung pinalalaki mo ako, hindi kita matutulungan. Magaling ka." Panipi. Binigyan ni James si 4 ng isang hinlalaki at sinabing, "Kahit na wala akong magagawa sa iyo ngayon, talunin kita sa isang araw." Naniniwala ka ba na maaari kitang talunin ngayon? Casual na sinabi ni 4. "Bakit hindi mo ito subukan?" Sumulyap si James sa 4. "Kalimutan mo ito." Matapos mag-isip ng ilang sandali, si 4 ay hindi gumawa ng isang paglipat. Sa halip, sinabi nito, "Huwag isipin na hindi kita makakasama dahil lamang sa iyong pisikal na katawan. Kapag nasira ang iyong pisikal na katawan, madali kitang masaktan. Kahit na ako ay nasa paunang yugto lamang ng banal na rango ng Celestial, ang aking kapangyarihan ay lampas sa iyong imahinasyon." Panipi. "Sige, tumigil sa pakikipag-usap." Sinabi ni Zeno, "Ang aming prioridad ngayon ay nagsisave ng Thea. Gayunpaman, gusto ko ang pag-uugali ng itim na pigi." Panipi. "Ako ay 4, naitama ni 4. Kung naririnig ko na tinawag mo akong isang itim na pigi, aalis na ako." Tumigil sa pakikipag-usap, mabilis. Matapos na ayos ang bagay na ito, makakatanggap ka ng mga benepisyo. Si James ay walang tiyaga. Gayunpaman, wala siyang magawa kay 4. "Say, gusto kong manigarilyo ngayon. Namimiss ko ang amoy ng mga sigarilyo," sabi ni 4. Nang marinig iyon ni James, ang kanyang bibig ay umikot. Si 4 ay ipinanganak sa mundo ng bilangguan. Ang mga sigarilyo ay mula sa lupa. Sila ay specialty ng Earth. Ngayon, halos wala na sila. Kaya, paano nalaman ni 4 ang tungkol sa kanila? "Ha?" Tumingin si James kay 4 at tinanong, "Alam mo ang tungkol sa mga sigarilyo?" Panipi. "Alam mo rin ba ang tungkol sa kanila?" Sinulyapan ni 4 si James. "Galing ka ba sa lupa?" Kaagad, natuwa si 4. Tumalon ito. Pagpapanatili ng parehong antas kasama si James, hinailan nito ang kamay ng huli. Natutuwa, sinabi nito, "Kami ay mula sa parehong lugar. Tutulungan kita sa oras na ito. Hindi ba ikaw ang tagapagtatag ng 4?
Paano ka nauugnay sa mundo? Hindi maiwasang magtanong si Zeno. Ibalik mo ako sa lupa. Natutuwa, sinabi ni Quattro, gusto kong bumalik at magpakita sa mga taong tumingin sa akin noon. Tatalo ako sa kanilang lahat. Lalo na ang bell ng paaralan. Nagpapanggap siyang dalisay, ngunit sa pagiging totoo, siya ay isang kalapiteng mababa ang lipad. Noong siya ay nasa isang relasyon sa isang mayamang tao, tumingin siya sa aking kapanganakan. Pinukaw niya rin ako sa publiko at napahiya ako. Kapag bumalik ako, ay pin ko ang her down. Ang mas maraming Quattro ay nag-uusap, mas nasa sabik ito.